So, ito yung paano ko kinonect itong RC2 remote control ko sa isang RTMP server para makapag-extract ng or makapag-out ng clean na video coming from our Mini 4 Pro. Yan. So, gumagamit ako ng RC2. So, yan. Ang one way of doing that is via RTMP or RTMP streaming. So, ang una mong gagawin, so da-download ka ng isang RTMP server application. So, ang isa sa mga popular ones na ginagamit is yung Mona server. So, ito din-download ko to. Itong Mona server, madali lang hanapin sa Google to actually. Yan. Pero i-link ko na lang siguro yung file, itong mismong files ko na to. So, i-extract nyo lang yon. Then, makikita nyo na tong list ng files na to. Yan. Tapos, ang unang gagawin ngayon, itong Mona INI server, Mona server.ini nya, yung ini file, i-open nyo yan sa notepad. Then, pupunta kayo sa RTMP. Itong RTMP na part. Ito. Yan, to. So, dito, ilalagay nyo yung IP address nung PC, nitong computer na to. So, yan. So, PC. Para makuha tong IP address na to, para sa mga non-IT na people dyan. So, ito. Bubuksan mo lang yung command prompt. Yan, sa command line. Then, type mo ipconfig. Oops. Yan. ipconfig. So, itong IPv4, ito yung IP address ko. 192.168.1.33. Yan yung IP address ko. So, kukunin mo yan, lalagay mo yan dito. Yan. Tapos, pwede mo rin siya ilagay dito sa RTMPS na file. Pero, mostly, gagana na siya dapat dito pa lang. Yan. So, ilalagay mo siya dito. Then, yung port niya ito, tatandaan mo rin yung port niya, 1935. Yan. Pag meron na yan, save mo yan. Then, close mo na yung file. Then, irarun mo na yung monaserver.exe or exe. Yan. Pag nirun mo to, mag-ask pa to ng actual permission para magbato sa LAN, sa network mo ng video. So, yan. Mag-ask yan dyan. Yan. So, mag-run itong command line na to. Yan. Makikita mo dyan, RTMP server started on yung IP address ko at yung anong port. So, yan na. So, pag meron na yan, balik na tayo dito sa remote control. So, yan. So, pipindutin mo ngayon yung menu. I-open mo yung menu. Apparently nag-i-eco mode yung aking remote. Disable mo natin. Yan. Tagala. Yun. Okay, yun. So, pag nabuksan mo na yung remote, kasi kung nasa safety ka, pupunta ka ng transmission tab. Yan, medyo malabo lang sa camera. Pasensya na po pangit yung camera ko ngayon Yan. Pero anyway, sa transmission tab, then sa unang item, meron kang makikita sa general, under general. Ito. Yan, meron dito live streaming platform. Yan, live streaming platform. Pag kinlik mo yan, merong isang option na RTMP. Yan, ito. RTMP. Yan. Pag kinlik mo yung RTMP, yung sa RTMP address, ito type mo ngayon, RTMP colon, pang hindi na makita, no? Pero basahin ko na lang. RTMP colon, double slash, or double backslash. Yan. Yung IP address, which is 192.168.1.33, colon, yung port, which is yung support ko ngayon is 1935, slash uli, live, L-I-V-E, live. So, yan. Once na meron na yan, ulit, RTMP, colon, double slash, yung IP address, colon, yung port, slash, live. Yan. So, once na nagay mo na yan, i-click mo lang yung, pindutin mo lang yung
Start live stream. Yan, magbibilang siya ng ano, ng 3, 2, 1. Yan, so yan. So yan, live na yan. Once na lumabas na yung icon na yan, yung nasa do. Hindi lang kita eh. Teka, tutukan natin si ano. Ito, tong icon na to. Once lumabas na yan, streaming ka na. Nagbabato ka na ng feed. So, balik na sa RTM sa PC. So, nakita nyo, meron na siyang input dito. May connect ng isa, which is yung ating remote. So, connected na siya. So, yun nga pala, dapat yung remote control mo, yung RC2, at yung PC mo nasa iisang network, nasa iisang Wi-Fi network. It's either i-hotspot mo yung PC or i-connect mo siya sa same router or Wi-Fi router. So, yan. Basta nasa isang network sila, nagkakakitaan silang dalawa. Yan. Pag meron ka na yan, meron ka na live stream output. So, paano mo ngayon makapanood yan? So, simple lang. Yung ating, sa isang example is dito sa, sa VLC Media Player. So, yan. Ita-type mo dito ngayon yung tinype mo dun sa remote. RTMP : yung IP address yung port /live. So, pag pinlay mo yan, kita nyo nag-response agad dito sa Mona server. So, ito na yung feed ko sa coming from DJI Mini 4 Pro. Yung speed, yung latency nitong dalawa, hindi naman ganun kalayo. Actually, walang stuttering sa video, walang effect. Although, may latency siya around, dito sa aking network, around 4 seconds. Pero kung naka-hotspot directly, mas mabilis yung PC. Naka-hotspot siya. So, ayan, igagalaw ko ngayon igagalaw ko ngayon yung aking drone. Magbibilang tayo kung ilan yung latency. So, ginalaw ko siya in 3, 2, ayan, 1001, 1002, 1003. So, around 3 to 4 second yung latency dito sa network ko. So, as you can see, smooth naman yung galaw nung video. Hindi naman siya nagbabago yung quality. Yung kung may stuttering ba, yan, yung bahay namin. So, yan. So, ito yung ito yung ginagawa ko pagka kailangan ko i-out yung video na clean output coming from my DJI Mini 4 Pro. So, paano ngayon paano yan sa VLC lang yan? Yung streaming itong address na to, itong ilagay mo ngayon sa halimbawa kung vMix ang gamit mo, ilabas natin yung vMix ko. Saan ako nag-record ngayon? Kung vMix ang gamit mo, hindi mag-add ka lang ng input. Then, punta ka sa stream. Click mo yung VLC RTMP. Ito. Yan. Lagay mo dyan yung URL. Yung RTMP : /IP address : port /live. Lagay mo dyan. Then, okay. Pag kinlik mo yan, andyan na. Meron ka ng streaming na. Pwede mo na ngayon siyang ibato sa live mo, or kung gusto mo, i-out mo siya sa isang HDMI output, then saka ibato sa ibang PC, pwede rin yun. So, bahala ka na. So, ganun lang kadali mag-stream ng drone video using RTMP. Yan. So, shoutout nga pala sa aking PC, sa aking rig. Natutukan lang. Ayan, tutok natin ito. So, yan. Ito yung rig na gamit ko ngayon. Shoutout sa aking ganda. Ayan. Anyway, ayun po pala. Yun ang ito lang po yung how you stream using RTMP video. So,